Pangnegosyo ba ang hanap mo sa darating na taong 2024? Naku, baka ito na yung sign na inaantay mo. Sa maliit nga lang na puhunan, ay pwedeng-pwede ka nang mag-start ng business sa inyo. Ang dali-dali lang din itong gawin, guys. At alam niyo bang gagamit lang tayo dito ng 5 pirasong ingredients? Kaya naman kung business-minded ka, abay para sa'yo tong video na to. So ayan, gagamit nga pala tayo dito ng 1 jar ng makapuno. Nabibili naman to guys sa mga supermarket. Medyo marami tong brand sa pagkakaalam ko. Kaya piliin nyo na lang din kung saan kayo makakamura. Yung ganitong jar nga pala ay naglalaman ng 2 1/2 cup na makapuno. So ayan, ilalagay naman natin ito sa ating mga food processor. Kung wala naman po kayong food processor, pwede naman po kayong gumamit ng blender. So ayan, pagkatapos naman gamitan ito ng food processor, ganito na nga po yung magiging consistency. Sunod naman tayong gagawa ng ating pang slurry. Gagamit tayo dito ng 1 cup na cornstarch at tutunawin naman po natin ito sa 1 cup na tubig. Haluin lang natin ito hanggang sa tuluyan ng matunaw yung cornstarch. Pagkatunaw nga, iset aside muna natin at sa isang kawali o kaserola, ilalagay natin dito yung 1 can of 390 grams condensed milk. And to balance the taste lang, maglagay lang din tayo dito ng kunting asin. Sunod na rin natin itong ilalagay sa ating kalan. Isindi lang ang ating mga apoy to low heat. Iinitin lang natin ito. At pagka nag-start na nga itong kumulo gaya nito, ilalagay na rin po natin dito yung napino nating makapuno. Kung hindi naman kayo familiar sa makapuno, alam nyo bang pwede rin tayong gumamit dito ng coconut. Same lang din yung process after nyong makayod. Gamitan nyo lang din ng food processor or blender hanggang sa mapino ito. So ayan, halu-haluin lang natin ito for 1 minute. At unti-unti na rin nating ilalagay dito yung ating slurry o tinunaw nating 1 cup na cornstarch sa 1 cup na tubig. Ito naman yung magsisilbing pangpalapot dito sa ating makapuno recipe. So ayan, hahaluin at lulutuin naman natin ito for 15 minutes. Make sure guys na wag nyong titigilan haluin ito. May tendency talaga na tumikit to at hindi nga lang yan at baka masunog pa. Kaya make sure na hinahalo natin ito habang niluluto. So ayan guys, ganito naman yung magiging itsura nito after 15 minutes. Pagka ganun nga, iset aside muna natin ito at palamigin. At sa isang bowl, maglalagay tayo dito ng 1 cup na powdered milk. Ito naman yung gagamitin nating pang-coat. Gagamit din tayo dito ng 1/2 tablespoon na pang-sukat. Pero kung gagawin nyo naman tong pang-negosyo, pwede nyong liitan yung panukat ninyo. So ayan po, at bibilugin na rin natin ito. Pagka na-form na ng pabilog, next na rin natin itong i-coat dito sa ating powdered milk. Suggest ko lang din na gumamit kayo ng hindi masyadong matamis na powdered milk. So ayan, dito na rin tayo sa pinakamadaling part, ang packaging. Nakabili naman ako ng ganitong lalagyan dito sa palengke sa amin. Pwede rin naman kayong umorder through Shopee. Dahil sa totoo lang, mas makakamura tayo pag sa Shopee na lang tayo bibili ng lalagyan. Maglagay lang din tayo ng powdered milk on top, takpan, at maglagay lang din tayo dito ng sticker. Itong sticker naman na to guys ay na-order ko sa Shopee. Sobra ko pa to nung nagbebenta pa ako ng chili garlic oil at nung nagbebenta pa ako ng mini donut. So ito na nga ang ating pangnegosyong makapuno balls. Guys, sobrang sarap nito as in at hindi nakakaumay kainin.